Sobrang saya po. Tsaka nakaka-amaze po kasi talaga yung ganda po nung gusaling sambahan po. Sobra pa po sa inaasahan namin. Ilagan City, isa sa tinaguriang agricultural hub ng Pilipinas. Ang lungsod kung saan hayag ang kasiglahan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa loob ng 77 taon. Nagpapatuloy po ang pagdami ng mga kaanib dito sa aming lokal. Hanggang ngayon po ay patuloy na nakikipagkaisang mga kapatid sa gawaing pagpapalagay. Mula sa isang maliit na lokal ay ginawa po na pinarami ang mga kapatid, nakapagbunga ng mga marami at lumaki ang bilang ng mga kapatid dito sa Ilagan. Sa amo ng Diyos, marami naman kaming nanyayahan. Hindi lang nanyayahan, naging iglesia pa sila. Bilang naunang kaanib, hindi nalilimutan ni kapatid na Agripina Francisco ang masasayang karanasan sa kanilang lokal. Yung unang kapilya namin, wandang po, light materials lang. Pero matagal din namin ginamit yun. Taong 1974 po, dahil nga po sa patuloy na po ang paglaganap po ng Iglesia ni Cristo dito po sa Ilagan at dumarami na rin po yung mga kapatid, binili po yung lupa na 2,400 metro kwadrado po. Doon po itinayo po yung unang gusaling sambahan na 100-seater capacity po. Tapos nagkaroon po muli ng pagtatayo po para naman po sa 150-seater capacity. At dahil nga po patuloy pa rin po yung pagdami po ng mga kapatid dito po sa Ilagan, ay humiling po muli ang lokal ng Ilagan na mapatayuan po ulit kami ng mas malaki po na gusaling sambahan. At yun po yung 250-seater capacity po. Nagbunga ang matyagang pananalangin at pagpapagal ng mga kapatid. Mula sa dating kayarian ng kanilang pinagsasambahan, tumindig ang malapalasyong edipisyo ng lokal ng Ilagan City. Very impressive. Lalong-lalo na yung kanyang architectural design. May impress ka talaga sa ganda niya. May mga kagamitan pa pong mas moderno na po ngayon na nagagamit po sa pagsamba. Bilang TSB lead din po ng lokal, napakasaya po na yung mga kagamitan ng technical napaka-upgraded na po. So nagagamit po namin sila sa mas maayos po na mga pagtupad. Bilang organista din naman po yung pagtugtog po ng Yohanos, napakaganda po ng bawat pag-awit po. Kaya nagpapasalamat kaming lubos at galak na galak ang mga kapatid natin dito sa lokal ng Ilagan. Sa isang natatanging okasyon, nag-uumapaw sa kagalakan ng nadarama ng mga kapatid na masaksihan ng tugon ng Panginoong Diyos sa kanilang mga panalangin. Sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, pinangsiwaan ng kapatid na Rene Panoncillo, ministro ng Ebanghelyo, ang isang tanging pagsamba bilang pagtatalaga sa bagong gusaling sambahan. Dito po ihahayag yung katanyagan ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na po dito sa Ilagan City. Isang napakagandang pagkakataon na makita po ng mga taga rito na ganito pala ang Iglesia ni Cristo, ganito na pala kalaki, ganito na pala kaganda ang gusaling sambahan. Nakikita ng mga tao itong kapilya natin. Ina-admire nila, yung tinupuri nila. May pagmamalaki namin, kaming mga kaanib. Tayong mga kaanib, may pagmamalaki natin itong ganito kagandang kapilya. Itong bagong gusaling sambahan po ay sumisimbolo po ng pag-asa namin dito sa Ilagan City. Dahil po nagkaroon po kami ng mas magarang sambahan, ay nandito po papakita po yung pagmamahal po ng pamamahala sa amin. Dahil napagkalooban po kami ng ganitong kaganda at kagarang gusaling sambahan. Galak na galak po ang aming damdamin sapagkat kitang-kita at ramdam na ramdam po namin yung pagmamalasakit po ng pamamahala. Bago matapos ang taon, maraming dahilan ang ipinagpapasalamat ng mga kapatid sa lokal ng Ilagan City. Ang dakong ito ang kanilang magsisilbing kanlungan upang hilingin sa Panginoong Diyos ang kanilang mga pangangailangan. Lubos na sinasampalatayan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan ay kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya naman anuman ang kalagayan ng buhay, ay lubos itong pinagtatalagahan at itinataguyod sa pangunguna ng pamamahala ng Iglesia. Sa loob ng tahanan ng ating Panginoong Diyos na siyang gusaling sambahan, dito hindi lang ginagawa yung pagpupuri at pagsamba sa Kanya, kundi dito pinakikinggan ng Diyos
ang panalangin ng kanyang mga hinirang at tinutugon niya ang lahat ng mga karaingan ng kanyang mga lingkod, lalo pa nga sa panahong ito na totoong napakahirap ng pagdadala ng buhay.